Yan, magandang araw mga Nepa. Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. So, for today's video ay mag-aayos po tayo nitong incubator na nasa likuran ko. So, ito pinuha po natin kahapon dahil ang issue po nito ay low temperature. So, ngayon, ang gagawin po natin ay isi-set po natin, i-adjust po natin yung parameter para gamitin or magamit po sa pagpapapisa ng itlog ng manok. Ang main problem po natin dito ay hindi po natin maataasan yung temperature na kailangan. So, pag pinindot po natin yan, ayan, pag in-adjust po natin yung settings, 34 degrees lang po ang maximum niya, tapos pwede nyo po natin babaan. So, ito po yung naging trouble natin. Ayan, so 34 degrees maximum. So, alam naman po natin na ang manok po or ang itlog ng manok ay kailangan ng 37.5 degrees na temperature para mapisa. So ayan, meron po tayo dito mga codes. Ayan, sa settings niya meron po tayo mga codes na lumalabas. So ayan, pasadahan lang po natin saglit yan kung para saan ba yung mga yan. So ito pong kaunahan, yung AL na yan, yan po ay yan po ay para sa pagsiset up or pagsiset ng low temperature alarm. So, ibig sabihin po kapag bumaba po tayo dun sa range na nilagay po natin dun sa AL ay mag-a-alarm po yung ating incubator. So, yung sumunod po niyan ay ayan, ang sumunod po niyan ay AH. Yan naman po sa pagsiset ng high temperature alarm. So, ibig sabihin, pag nag-over naman po tayo doon sa temperature na nilagay po natin doon sa AH ay mag-a-alarm din po ang ating incubator. So, yun ay indication lamang po or notification sa atin na yung ating incubator ay low temperature or high temperature. So, yun, sundan nyo lang po AH tsaka LH. AH tsaka AL. Okay, alarm low, possible, alarm low tsaka alarm high. So, sumunod po dyan ay ayan, AH. Itong AS po na yan ay para sa humidity naman po yan. So, para po yan dito. Okay. So, AH po. Ang sumunod po ay ayan, itong CA sa calibration. So, ibig sabihin po nito, kapag offset po yung ating temperature, kinumpara natin sa ibang measuring device like thermometer. So, kung mataas or mababa po tayo doon sa actual, ibig sabihin, pwede po natin siyang i-adjust para ma-match po natin doon sa thermometer o doon sa pinagbabasihan po natin. So, doon po siya ina-adjust. So, for example po noon, halimbawa sa thermometer natin ay 37.5 na, pero dito po sa reading natin ay 37 degrees lang. So, pwede po tayo mag-offset or mag-calibrate ng plus 5 degrees. So, ganun po nag-work yung calibration. So, para lang ma-correct po natin yung actual temperature na meron po dito sa ating incubator. Okay. So, sumunod po doon. Ayan. So, ang sumunod po doon ay ito na pong LS tsaka HS. So, yung LS po natin, ang tawag po dyan or ang function po nyan ay setting low temperature limit. So, ibig sabihin yan po yung minimum na pwede natin i-adjust dito sa ating incubator. So, yung HS naman ay setting upper temperature limit. So, ibig sabihin po yung HS ay doon po tayo mag-a-adjust para mapataas pa po natin yung kaya or yung range na kaya may program natin dito sa ating incubator. So, sa case po natin, ayan, dun muna po tayo mag-focus sa HS. Ayan, so ang issue natin guys, hindi po natin mapataas sa 34 degrees dahil ang maximum temperature niya pong nakalagay, maximum setting niya ay 34. So, gagawin po natin yan na 37.5. Ayan, so ibig sabihin po kapag 37.5 nilagay natin, pwede na po natin siyang ma-adjust up to 37.5 degrees. Ngayon, para ma-adjust po natin yung temperature requirements natin, press lamang po natin itong settings button. Pag umilaw na po yan, pwede na po tayong pumindot nitong arrow. So, yung arrow up ay pataas, yung arrow down pababa. Ayun, so ngayon, isi-set po natin siya na 37.5. Kapag dumating na po tayo dun sa 37.5, kahit anong pindot po natin ay
37.5 lang ang maximum. So mabababaan, hindi na matataasan. Ngayon kung ibang itlog po yung gagamitin nyo or ilalagay nyo, ay pwede nyo pong i-adjust yung upper temperature limit. Okay. So ulitin natin, hindi na save. Ayan, gagawin po natin siyang 37.5. So para ma-save yan, press ulit po natin yung settings button. Okay, so ngayon, meron po tayong low temperature alarm. So bakit po nagkaroon ng low temperature alarm? Dahil po ang settings po natin na nakalagay dyan ay plus or 0.5. So ibig sabihin hanggang 37 degrees, dapat hindi po tayo bababa ng 37 degrees. Or pag umabot po tayo ng 37 degrees, mag-alarm po yung unit. Ngayon naman, ang maximum po natin or ang upper limit po natin dyan ay ayan. So ang upper limit po natin or yung alarm high natin ay 0.5 din. So ibig sabihin pag nag 38 degrees po tayo, mag-alarm din po itong incubator natin, which means na over temperature or overheating ang ating incubator. So ganun po nagwo-work yung alarm. Ayan. So next na pupuntahan natin. Ayan, by the way guys, para malaman po pala natin kung gumagana heater natin, ito pong ating heater indicator ay naka-on. So kapag naabot niya na po yung 37 degrees ay mamamatay po yan. Okay, so next naman pong pupuntahan natin, ayan, punta po tayo sa, okay, mali. Ayan, so next na pupuntahan po natin ay itong AS. So AS po ay para sa humidity. So pwede po kayo mag-set ng 60 or 70%. Depende na po sa inyo yon. Ayan, so 60 po yung nilagay ko. Ayan, sunod naman po itong calibration. So yan po ay 00 lang. So di pa po natin nakakalibrate ito, kaya hindi po muna tayo mag-adjust kung tama ba yan. So wala tayong points of comparison, kaya hindi po natin ma-verify kung yung actual reading dito ay tama or accurate. So yung calibration or yung CA na code ay hindi mo na po natin gagalawin. Ayan, so next po ay itong LS. Ang LS po ay 30 degrees. Ayan, so ibig sabihin ang LS po ay pwede nating, ayan, hindi na rin pwedeng taasan. So, ibig sabihin, sa LS natin, pwede tayo mag-set up to minimum of 30 degrees. So, hindi na po natin siya mataasan. Pwede, hindi na rin po pwede po natin siya mababaan, pero hindi na po pwedeng mataasan. Okay. Ayan. So, dahil, yun nga, itlog ng ayan, dahil itlog na ng manok yung incubate natin, so nag-upper limit lamang po tayo ng 37.5. Talagay ko na lamang po yung link ng ating source o yung ating PDF file sa description box para mas madali nyo po ma-access yung instruction manual. Ayan, so yun, maraming salamat po at sana po ay supportahan nyo rin po kami sa Facebook. Meron po tayong dalawang page, yung RNF Custom Crops, ayan, tsaka yung ating Tunggal's Backyard. So yung RNF po natin ay para sa metalworks, electrical at yung mga ganitong content din. So yung Tunggal's Backyard naman ay para po yan sa farming tsaka sa ating rabbitry. So ayun, ayop, sana supportahan niyo rin po kami sa Facebook. Maraming salamat po.